Tsismis. Ano nga bang meron sa tsismis? Huwag magpanggap, lahat tayo naniwala na minsan sa tsismis. Pero naranasan mo na bang ikaw ang matsismis? Yung tipong sobrang hindi totoo. Pero paano kung biglang magkatotoo? Yung tipong, hindi mo alam na may kumakalat na nabalita tungkol sa'yo. Na pinag-uusapan ka ng mga tambay sa kanto. Tapos sa parlor habang nilalandi ng tambay yung baklang gumugupit. Na hindi sinasadyang marinig ng isa pang customer. Na ang customer na yun ay kumain sa karinderya, tapos kinwento ang nalaman niya sa kaibigang. Nandoon at narinig naman ito ng tindera. Tapos nung namalengke ang tindera ay pinasa ang balita sa nagtitinda ng karne at nagkataon naman na ang maid nyo ay namalengke. Pag-uwi ng maid nyo, sinabi AKS si tatay. Tapos ikaw na lang bang hindi nakakaalam? Buhahahaha kawawang bata. Aha. Right there, come on. She couldn't help but to scream. Hell Knight is enjoying this girl. He is giving her pleasure in between thighs. Oh, Knight. She screamed his name when she reached her climax. Then she positioned herself on her knees, kneeling in front of his pride. She held it, he gasped. Yee baby, he's smiling heavily while watching this girl massaging his pride. He's getting laid tonight. Definitely. Still in the process though. Pero dadating din siya doon. Ash. Knight moaned and hold her hair, pushing her head closer to his. She's giving him a nice head job. Yee Casey. He called her name softly. But she stopped. What? She blurted out with disbelief. Napatayo pa ito at halatang galit na galit. Baby. What's wrong? Kunot noong tanong ni Knight. Why is she being like that? Talk about bitin Knight. What's wrong? Ask it Knight. Hindi Casey ang pangalan ko. Galit na sigaw niya habang pinupulot ang mga damit niya na nasa sahig. Oh really? He said wondering habang pinapanood ang babae na magbihis. I'm sorry. Pinigilan pa niya ang isang braso nito at saka nilapitan. What's your name again? Para alam ko kung anong pangalan ang tatawagin ko when I'm about to come. He even managed to wink. Damn you, Knight. She pushed him sabay nag-walk out. Oh great. He blurted out sabay bagsak na humiga sa kama. Now what? She just walked out and left me like this. Buisit. Ano nga bang pangalan nun? Sino nga ba yung Casey? Now he's talking to himself. Naknamputya, bakit ba yun ang nabanggit kong pangalan, dapat brunette na lang. He even snapped his fingers in the air. Bumangon na si Knight para magbihis nang bigla namang nagring ang cellphone niya. Agad niya iyong kinuha, maybe one of his girls. He checked who the caller is but then he was disappointed to know that it's his dad. Bumuntong hininga muna si Knight bago sagutin ang tawag. Dad, walang ganang bungad niya dito. Umuwi ka ng Pilipinas. Your flight is tomorrow. Find your fiancé and your brother. His dad said. Bago pa siya makasagot ay naputol na ang linya. Kita mo nga naman, kung may bastos na anak, may bastos din palang ama. Naibato ni Knight ang cellphone niya sa inis. Bakit nga ba siya tatawagan ng dad niya? Siyempre dahil may kailangan ito. He's going back to the Philippines. Bakit pa? Mas malaya siyang nagagawa ang gusto niya sa New York. He's having the time of his life where he is, then suddenly his dad will give him a task. He is Knight Justin Estud. Is 27-year-old bachelor, the next CEO of Estud Corporation, first son of the past president of the Philippines. He's in New York because his dad wants him to, or better say na ipinatapon sila ng kapatid niya sa New York para pangalagaan ang magandang image ng family nila. Masyado daw kasi silang pasaway ng kapatid niya. Always in the club, dating different celebrities. But his brother is different, he knows how to hide. Pero para kay Knight, hindi niya kailangang magtago, ipinanganak siyang gwapo so deal with it. Tiyak. At ngayon kailangan niyang umuwi ng Pilipinas para hanapin ang fiancé niya na si Ban Jaislyn Hart. She's 24-year-old. They are about to get married in few months but she back out.
Hindi pa daw siya sawa sa buhay dalaga at since ayaw magpakasal ni Ban sa ngayon, ang kapatid naman ni Knight na si Jin Kingston Estud ang minamandohan ng dad niya. He is about to get engaged with someone he don't know. A complete stranger. Now, they are both missing. At bilang isang masugid na tagasunod ay si Knight ang inatasang maghanap sa dalawa. He can't say it to his dad. Ayaw niya atang mawalan ng mana. He got all the luxuries in life and there is a bye he'll lose it. Asar. Late na ako. Nagmamadaling lumabas ng bahay si Aisha at tinungo ang motor niya. She took off its cover and stroked her hands on her partner in crime partner in life, her Effie Agosta big bike. Who says only big men rides them? She smiled sweetly then ride her bike. In few seconds she's on the highway. Hindi niya alintana ang mga malaking bus at truck na sinisingitan niya sa daan. All she knew is that she's late for school. Hanggang sa wakas ay nakarating din siya sa school. She drove past the main gate at tinunggo ang parking lot. But she got disappointed when she saw a motorbike parked on her favorite spot na pakunot ang noo niya. Whoever dared to park on that spot is dead. Dahan-dahan niyang tinungo ang motorbike. Tiningnan pa niya ito na kala mo ay nandidiri sabay tinadyakan. Hiiya Napalakas ata ang tadyak niya dahil kumiskis pa iyon sa semento ng nakatagilid. Napangiti si Aisha. Sa wakas, makakapag-park na din siya. I'm so smart. She smirked while whispering to herself. Dire-diretso na siyang pumasok sa loob ng school. Pero nagulat siya nang makitang nagkalat ang mga estudyante sa loob ng campus. Ang alam niya late na siya pero hindi pa naman siguro uwian, di ba? Oy, bakit nasa labas kayo? Tanong niya sa napadaang babaeng estudyante. Nagulat pa ito nang makita siya at halatang natakot. Kasi master. Recess na. Akmang tatalikod na yung schoolmate niya nang pigilan niya ito. O teka. Anong oras na ba? Tanong niya. Napatingin naman yung babae sa wristwatch niya. 10 oras ang master, nakatungong sabi nito, hindi niya magawang tingnan ang diretsyo si Aisha. Tinanggal ni Aisha ang suot niyang wristwatch sabay abot sa babae. Tanggalin mo yang iyo. Palit tayo, wala ng baterya tong sakin, late tuloy ako. Tite. Iiling-iling pa na sabi niya, sinunod naman ito ng schoolmate niya at saka nagmamadaling tumakbo na palayo kay Aisha. Arte nitong babae na tugoksi kaya yung relo ko. Wala lang baterya. Sabi pa ni Aisha habang pinapanood ang schoolmate niya na papalayo. Pagkatapos ay tinungo na niya ang classroom niya. God! She's late. And if her dad knows? Sermon na naman to, pero bago pa siya tuluyang makapasok sa classroom, ay huling-huli niya sa akto ang isa niyang kaklaseng lalaki na dinidikitan ng sticky note ang isa pa niyang classmate na babae. Napangisi si Aisha kasabay ng paniningkit ng kanyang mga mata. Ang ayaw niya sa lahat. Mga sutil na estudyante. Sigaw niya sabay bato ng notebook sa ulo nito. Bullseye. Tinamaan sa ulo ang suspect niya. Lumapit si Aisha at kinuha ang sticky note na noon ay nasa kamay pa nung bully. Matagal-tagal din kasing hindi pumasok sa school si Aisha, ayan may naghahari-harian na. May nakasulat sa sticky note na, mabaho dad. Katuwaan lang master. Kinakabahang sabi ng lalaki, tila pinapawisan pa ito, hindi niya inaasahan na mahuhuli siya ni Aisha. She flashes a devilish smile at pakatapos ay iniluwan niya ang chewing gum na kanina pa niya nginunguya at idinikit iyon sa noo ng kaklase niyang nambubuli, kasunod ay ang sticky note na sinulatan nito ng mga katagang, mabaho ako. O ayan, pagkakatuwaan din kita. Sabi pa niya dito habang idinidikit mabuti ang sticky note sa chewing gum na nasa noo nito. Aisha, very familiar voice called her. She felt her heart beats fast. It's Jin. Her dad's assistant, her crush. Hello Philippines, sarcastic na bati ni Knight sa sarili nang makababa siya ng eroplano. Sir Knight. Call me. Malambing na sabi sa kanya ng flight stewardess ng eroplanong sinakyan niya. He smiled back at her and walked away. Asa ka? Don't date a woman twice. Or should I say play? Mga babae talaga.
Lalo na yung attendant na yan. Kay ingay sa sihe. Sir, tawag sa kanya ng assistant niya. Franco. Long time no see, bati niya dito at marahan silang nagkamayan. 2 taon din kasing nagstay si Knight sa New York, kasama ang kapatid niyang si Kingson at ngayon nga 1 buwan nang nawawala si Kingson. Gusto kasing ipakasal ng dad niya ang kapatid niya sa babaeng ni minsan ay hindi pa niya nakikita. At dahil nga din siguro sa kadahilanan na ang fiancé ni Knight na si Van ay hindi pa rin handang mag-settle down. Ayon sabay nag-walk out at nawala na sa eksena ang dalawa. Sakit sila sa ulo ni Knight. Sir! Naku bakit ganyan ang ayos nyo? Baka may mga reporters dito, nag-aalalang sabi ni Franco. Sino ba namang hindi pag-interesang gawa ng intriga ang panganay na anak ng dating presidente ng Pilipinas? At ngayon ay suksesor ng marami nilang negosyo. Iyan si Knight Justin Estude. A two-faced arrogant playboy. Cool pero acting like professional sa harap ng press. Ay kung may makakakita nga sa itsura niya ngayon. Malamang masira ang reputasyon niya sa Pilipinas. Messed up hair, opened zip polo, black jacket and luggage on his back. What trash? What? Bungad ni Aisha sa daddy niya nang marating niya ang opisina nito. Is itong nalaman niya na nagtanan ka daw ha, bulyaw ng daddy niya. Is he even serious? Ha? Ano San mo nakuha yung balitang yan? Ha, inisasagot niya sa daddy. What the heck is he talking about? I'm sure kagagawa na naman ito ng hilaw kong ate na si Thalia. Ang anak ng asawa ng daddy ko ngayon. Ang kahit kailan ay bitter sa akin. Ang dahilan ng pagkawala ko sa school. Ay her kung hindi lang siya tinuturing na anak ng daddy ko, mapapatay ko talaga siya. Daddy pwede ba? Parang hindi mo ako kilala. Niwala nga akong boyfriend eh. Tanan ka pa dyan? Ka lang. Nag-unwind lang ako sa Tagaytay. Masama ba yon? Mukhang naniwala naman ang daddy niya dahil naging soft na ang ekspresyon nito. Hindi rin kasi masabi ni Aisha ang totoong dahilan. Na ang impakta niyang ating hilaw ay muntik na siyang ipagahasa, kamusta naman iyon? Kaya pala napakasugid man ligaw sa kanya ni Yans ay napagutusan lang pala ito ng ate niya. Ayos na sana muntik na niyang sagutin si Yans. Napakagandang combination pa naman nila. Anggang leader ng Fuse at ang reyna ng A.C. Benedict Academy. Niyesay sayang. Buti na lang biglang dumating si Jin sa school nila at nabaling ang paningin dito ni Aisha. Si Jin. Ang gusto niyang maging hari niya. Bagay na maging hari niya ang kanang kamay ng daddy niya. Si Jin Kingson Estude. O di ba bagay maging hari? Totoo, panigurado pa ng daddy niya. Of course. Magsisinungaling ba naman ako sa'yo daddy? As-e-gay flyer. Niyakap siya ng daddy niya. Ito ang dahilan kaya bitter sa kanya ang hilaw niyang ate na si Thalia, na kay Aisha na kasi ang lahat. Atensyon, pera, sariling bahay. May sarili siyang bahay. Isa iyon sa ibinigay niyang kondisyon sa daddy niya bago magpakasal ito sa nanay ni Thalia 5 years ago. Ayaw niya kasing makasama si Thalia sa iisang bahay. Pero may isang bagay na wala si Aisha. Utak, hindi kasi siya masyadong magaling sa academics. Pero magaling siya sa kahit anong sports, taekwondo, judo, jiu-jitsu, karate etc. Magtataka pa ba kayo kung paano niya nabuwag ang gang group ni Yans na Fuse? Ang kaso 4 na araw nga lang ang itinagal niya bago niya matorture ang mga miyembro nito. 15 kayang kalalakihan iyon tapos. Mag-isa lang siya, hinanap pa niya isa-isa ang mga ito. Ang hindi na lang niya makita-kita ay si Yans. Nagtatago ang gago. Iknet anak. Kailan mo balak magkolehiyo? Tumatanda na ako. Paano mo na lang mapapamahalaan tong A.C. Benedict kapag nawala na ako? Kiyahe. Eto na naman po kami. Mag-asawa ka na lang kaya anak para may mamahala ng eskwelahan na to pag nawala na ako, dagdag ng daddy niya. Bahagyang tinapik ni Aisha ang braso ng daddy niya. Halos barkada lang kasi ang turingan nila. Sabi nga nila, like father like daughter. So alam nyo na? Adik ka naman daddy. Asawa ka dyan. Kanina lang halos umusok yung ilong mo kasi akala mo nagtanan na ako eh. Sabi ni Aisha na nagpout pa kahit hindi naman bagay sa aura niya. Ringtone,
Hey tip plain white teeth. Nagring ang cellphone ni Aisha. Screen says Pau calling. Lumayo si Aisha sa daddy niya at sinagot ang tawag. Balita. Master, nakuha ko na ang gamit na number ni Yans at Nini, alas na din tayo sa kanya. Tell me, naiinip na si Aisha, ayaw niya ng paligoy-ligoy. Sex video. I'll send you his no. Sireto nga po pala ang cellphone na gagamitin niyo dito sa Pilipinas. Bago yan, sabi ni Franco na inabot na ang cellphone kay Knight habang nasa men's salon sila. Kailangan na din kasi niyang umarte ng normal. Maging kagalang-galang. Kailangan niyang iwan ang totoong Knight sa Amerika. Ang easy-go-lucky, playboy at basagulerong si Knight. Okay, thank you, sabi niya sabay kuya sa cellphone. Message alert. Aba, may nag-text agad ah. Binuksan niya ang message at muntik na siyang mabuwal nang mabasa iyon. From 008. Hey there gangster. Umuwi ka na daw. Meet me at YWBK at Pito Saf later or I'll spread your exit video. Wag kang magsasama, papatayin kita. Franco, oo, hiyaw ni Knight, nagulat naman ang ilang naroon sa men's salon. Sir. Bakit? Ano nangyari? Nataranta namang lumapit si Franco. Bago ba pati ang no ng cellphone na to, nakakatakot ang tono ni Knight. Listen. Naman, nautal tuloy si Franco. Sino to? May nakaalam na agad ng number ko, iniharap ni Knight yung cellphone sa mukha ni Franco. Binasa naman iyon ni Franco. Halatang nagulat din ito sa nabasa. Sir, baka malaking tao yan. May koneksyon. Sinong babae na naman bang niloko mo, sir? Baka anak ng senador yan, sir. Mahina pero tuloy-tuloy na sabi ni Franco. Ayaw kasi nilang may makarinig sa usapan nila. Okay, pupuntahan ko siya, mahirap na. Baka isang gabi lang ang kailangan ng babaeng yan. In case Franco magpadala ka ng mapagkakatiwala ang media. Baka mamaya hard killer pala ang nandoon, at least mamatay man ako mamaya. Mabibigyan ako ng hustisya. Wild G.H. 6 pa lang ay naroon na si Aisha, uminom siya ng ilang shots ng whiskey, pero hard drinker naman siya kaya ilang. Ang plano niya ngayon ay ipahiya si Jans German sa paborito niyang hangout. Sisiguraduhin ni Aisha na hihiram ng mukha sa aso si Jans bago matapos ang gabing ito. Hey sweetie, wanna dance? May isang lalaking biglang humapit sa bewang niya mula sa likuran. Pero agad na naidepensa ni Aisha ang sarili niya. Halos baliin niya ang wrist ng lalaking nasa harapan niya na ngayon. Pero laking gulat niya nang makilala iyon. Chill miss. Chill. Jean, nanlaki ang mga mata niya nang makita niya ito. Shit. Change of plan, bakit nandito si Jean? Hindi pwedeng makita niya ang gagawin ko kay Jans. At hindi ako makakagalaw nang nanonood siya. Aisha, halatang nagulat din si Jean. Hindi niya kasi inaasahan na makikita niya ang anak ni Aston Vega sa lugar na ganito. Alam niyang sisiga-siga si Aisha pero anti-social ang dalagang ito. Sa kabilang banda ay ganun din si Aisha, wala kasi sa imahe ni Jean na pupunta siya sa ganitong lugar. Anong ginagawa mo dito? Halos sabay pa nilang sabi. Ako namamasyal. Hehe, alanganin sagot ni Aisha. Madalas ako dito sabi ni Jean. Hindi halata, pakul pa na sabi ni Aisha, ang totoo hindi siya makapaniwalang kausap niya ito. Sa isang buwang pagtatrabaho nito sa daddy niya ay ngayon lang sila nagkausap ni Jean. As in. Except na nga lang kapag pinapatawag siya ng daddy niya dito. Talaga? Hey Jean. Over here, may sumigaw na babae. Tinatawag si Jean. Not again. Wait here, Aisha. I'll be right back, sabi ni Jean na umalis na nga sa harapan niya. Paksyat na babae yun Pamagain ko kaya mukha nun. Shit talaga. Message alert from Jans. I'm on easy way. Wag kang magkakamaling ilabas yung video na yan. Shit. Ano bang gagawin ko? Di bale na nga. Sa labas ko na lang tuturuan ng leksyon tong Jans na to, sisiguraduhin kong he's a dead meat after noon. Sir Knight, sigurado po ba kayo dyan? Nag-aalalang tanong ni Franco nang nasa harap na sila ng Wild Gift. Franco.
Just make sure na may media sa loob just in case. Hindi na pinansin ni Knight si Franco at agad na siyang bumaba ng sasakyan at pumasok sa bar. Madaming tao sa loob. Madaming nagsasayawan. Hey! I like your shirt. Mind if I borrow? Maarting sabi ng isang babae na kumapit pa sa lig niya. Hindi niya pinansin iyon. Oh! I know you, sabi pa ng isang babae. I see, hey. Kung wala ako sa Pilipinas, I'll make this girl scream on bed. Sorry girls. I'm engaged. Yun na lang ang sinabi ni Knight para maiwasan ang mga babae. Kailangan niyang hanapin ang nag-threat sa kanya through text. Tinawagan niya ang numero. Ring, ring. Ringtone, hate. Jan's calling. Aisha answered it. Where are you, gangster? Oh, so you're a lady. Sent to ubad, hindi kita masyadong makilala. I wonder how much you like it with me on bed. You're so desperate to have me on a second time, huh? Putang, hello. Hello. Tangina. Binabaan ako. Gago yun ah. Si Jans ba yun? Asar na asar si Aisha. Hey, I'm here. Biglang lumitaw sa harapan ni Aisha si Knight. Widely smiling. Sino ise? Ha? Come on ni ETC. Don't play like you don't know me. Where is the video? Nakadrugs ka ba? Aisha. What? Pinapunta mo ko dito tapos arte na parang hindi mo alam? What? Seriously, what is he talking about? Tell me, BTC. Is a night enough para hindi mo ilabas ang video na yan? Hinimas ni Knight ang braso ni Aisha habang nakangisi. Bastos, iniwas ni Aisha ang braso niya at buugas. Asiyay, what is wrong with this bitch? Damn. Dila media nga pala dito. Agad na bumangon si Knight at hinigit ang braso ni Aisha. At bigla itong hinalikan. Click. 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 Samantala, pabalik na si Jin sa pwesto ni Aisha nang makita niya ang nagkukumpulang tao sa gitna ng bar at may ilan pang kumukuha ng litrato. Nagmadali siyang puntahan iyon. Si Aisha. Hinahalikaan ng isang lalaki, agad niyan hinawi ang mga tao at hinatak si Aisha mula sa lalaki. At noon, sabay silang tumakbo palabas. Gamit ang big bike ni Aisha, ay nakarating sila sa inuupahang apartment ni Jin. Maliit lang iyon. Sa rooftop ang nakuha niyang apartment. Nakaupo sila sa bench habang umiinom ng beer si Jin. Asar na asar si Aisha sa sarili niya. Gagong lalaki na yon, nabigla siya nang lumabas sa bibig niya yon. Kanina pa niya gusto magwala kaso nahihiya siya kay Jin. Sino ba yon? Tanong ni Jin. Hindi ko alam, totoong hindi alam ni Aisha. Pero ang nasa isip niya. Malamang kasabwat iyon ni Jans. At hindi niya iyon masabi kay Jin. Ang tungkol sa Jans na yun. Masisira ang imahe niya kay Jin. Pwede bang tumalikod ka muna, sabi niya kay Jin, nagtataka man si Jin ay tumalikod naman ito. Bugs Ingi. Nagbasag si Aisha ng mga bote na nakita niyang nakakalat doon. Ibabato pa sana ni Aisha yung isang bote nang biglang humarap si Jin. Kung kanina matapang ang mukha ni Aisha. Ngayon nakasmell siya ng pagkatamis-tamis ng hinagis niya yung bote. Sorry ha. Babayaran ko na lang yan. Saka lilinisin ko mamaya. Sabi pa niya nang muling umupo sa tabi ni Jin. Bakit pinatalikod mo pa ako? Magbabasag ka lang pala, sabi ni Jin. Nakangiti ito sa kanya. Nakakahiya. Baka sabihin mo. Basagulera ako. Totoo naman 'di ba? Pilosopong sagot ni Jin. Tot, sabi ko nga, sabi ni Aisha. You're cute anyway. Kahit ganyan ka. Talaga? Nasabi ko na ba sa'yong mahilig ako magbiro, nakangiting tuya ni Jin. Nakasmile pa rin si Aisha. As ilgri. Analyzing. Nasabi ko na ba sa'yong mahilig ako magbiro? Isa 0% loading. 30%. 50% error. Ano nga yun? Tanong ni Aisha. Natawa lang si Jin. Wala.
Mag-isa ka lang dito, pagbabago ni Aisha sa usapan. Yup. Nasaan ang parents mo? Wala ka bang kapatid? Ang totoo curious talaga si Aisha. Ay sasananan wala. Matipid na sagot ni Jin. He lied. And be playing secrets you've on a republic. Franco. I want you to find out who that BTC is. And control the media. Baka kung ano ang kumalat na balita, galit na galit si Knight. Pakiramdam niya ay may malaking taong nagbayad sa babaeng iyon para gumawa ng eksena para masira ang image niya. Pag nagkataon yari siya sa dad niya. Sorry sir. Pero kumalat na yung picture sa internet, natataranta naman si Franco. Nagpatulong na siya sa ibang tauhan nila para sagutin ang ilang mga tawag, isang mapapagkatiwalaan media lang nga ang inimbitahan ni Franco ayon na din sa utos ni Knight. Pero ang mga tao sa bar naman ang naging problema. Nasa internet na agad ang pictures. ST. I'm gonna kill that BTC. Galit na itinapon ni Knight ang mga laman ng table niya. Nasa home office siya ng mansyon nila. Ang totoo umiral ang pride niya nung mga oras na yon. Kaysa ang kumalat na pictures ay ang pagkakabuwal niya nang suntukin siya ng isang maliit na babae. Minabuti niyang halikan ito. Mas astig naman yun kesa sa headline na Etude Corp. Successor knocked Vicky Gihay, young woman yes public. Shit! Ang sakit sa ego nun. Sir! Nakuha ko na ang profile niya, maya-maya ay balita ni Franco. Alam mo Aisha. Sabi nila nakakamatay daw ang pagkimkim ng sama ng loob. Kaya sige kung gusto mo magbasag sige lang. Kung gusto mo sumigaw. Gumigaw ka lang. Huwag kang mahihiya sa akin. Kesa naman mamatay ka diba, nakangiting sabi ni Jin. Binago niya ang usapan. Ayaw kasi niya mapag-usapan ang tungkol sa pamilya niya, maniniwala kaya siya. Bulong pa niya sa sarili. Tinitigan lang siya sandali ni Aisha. Parang tinatantya niya kung totoo kaya ang sinasabi ni Jin. Ayoko pang mamatay. Hindi ko pa nahahanap si Yans. Kailangan ko pa siyang maturuan ng leksyon. At hindi pa kita nagiging hari Jin, sabi ni Aisha sa sarili niya habang nakatitig lang siya kay Jin, kaya naman. Tumayo si Aisha sa bench at sumigaw. Elise gaago kayong lahat. Hindi niyo ko mapapabagsak. Ako si Aisha Benedict Vega. No one can stop me. Mahahanap din kita Yans. I'll kill you. Hoy! Kung ayaw niyong matulog, magpatulog kayo o. Elye may mamang. Sumigaw mula sa di kalayuan. Nagkatinginan naman sina Jin at Aisha. Ha 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 ha, hindi nila napigilang magtawanan. Peace manong. Whoo! Good night. Dad BBCT, sigaw pa ni Aisha sa. Sumigaw. Umupo na ulit siya sa tabi ni Jin. Ha ha ha, ang astig mo din no, ginulo pa ni Jin ang buhok niya. Ikaw din ang cool mo pala, sinuntok pa ni Aisha ang braso ni Jin. Napalakas ata. Blag. Aray, nahulog si Jin sa bench. Ay naku sorry. Sorry, tinulungan naman ni Aisha si Jin na tumayo bahagya siyang yumuko dito. Sabay silang tumayo ng maayos. Pero masyado ata silang malapit sa isa't isa. Nagkatinginan sila. Sino pala si Yans? Boyfriend mo. Biglang tanong ni Jin. Napayuko tuloy si Aisha, ayaw niya kasi sanang malaman ni Jin ang tungkol doon. Baka mamaya mapahamak pa si Jin ng dahil sa kanya. Ay naku hindi, mega iling naman si Aisha with hand gesture. Ano lang? May utang kasi siya sa akin. Pinagtataguan ako, palusot ni Aisha. Yung lalaki kanina. Di mo talaga kilala? Jin. Hindi talaga. Gagong yun. Ninakawan niya ang first kiss ko. Bugsh! Hinagis ni Aisha ang isa pang bote na nahawakan niya. Relax Miss Gangster. Relax awat ni Jin. Nag-smile ulit si Aisha kay Jin. Alam mo crush kita. Jin. Sir. Nasa psych na daw ang mga tao natin. Pero wala pa doon ang subject sir, sabi ni Franco kay Knight, nalaman na kasi nila ang kinaroroonan ng babae sa bar. Subject name, Aisha Benedict Vega.
Salamat sa telephone company kung saan nakalinya ang gamit na cellphone ni Aisha. Nagawa nilang makuha ang information nito dahil sa koneksyon. Bring her to me dead or alive, Yutos Night. Alam mo crush kita. Jin na sabi niya eh. Analyzing 0%. 5%, 30%. Alam mo crush kita. Alam mo crush kita. Crush as in hanga ako sayo, pagtutuloy ni Jin. Inuitihidi nga naman. Crush paghanga ang ibig sabihin nun diba? Bulong ni Aisha, kinikilig na sana siya. Ha? Hanga nga, narinig pala ni Jin. Kasi ang lakas ng loob mong harapin ang mga problema mo. Knowing na walang tumutulong sayo. Tama ba? Wala kasing kaibigan si Aisha. Kung tutuusin may mga tumutulong naman sa kanya. Iyon kapag may inuutusan siya. Pero kaibigan wala. Wala rin siyang gang. Pero ang turing sa kanya ng mga nakapaligid sa kanya ay gang leader siya. Sumisipsip sa kanya para mabigyan ng proteksyon. Pero para kay Aisha, doon siya sa tama. Ayaw niya ng isif ng bubuli sa school o kahit sino pa. Basta ayaw niya ng may inaapi. Kahit di niya kilala ipagtatanggol niya. Pwede na ba siyang maging si Darna? The new generation gangster Darna. Fireworks, oh. Asa zananan. Sa bagay. Pero may kaibigan naman ako eh. Si Coco. Aisha. Sino si Coco? Yung alaga ko. Idi ko. Aishiz. Si Coco hindi pa kumakain. Naku patay. Jin. Mauna na ako ha. Kailangan ko nang pakainin si Coco. Nagbakasyon pa naman ang helper ko, nataranta si Aisha, tumayo na siya agad. Halos talunin na niya mula rooftop pababa. Aisha, sigaw ni Jin nang makababa na si Aisha. Oh! Ingat ka! Friends na tayo ha, sigaw pa ni Jin. Friends lang, dumudugo ang puso ni Aisha. Naman, sagot naman ni Aisha. Sige ingat! Sumakay na si Aisha sa big bike niya nang masuot na niya ang helmet niya. Kumaway siya kay Jin bago niya paharurutin iyon. I like Svei, sigaw ni Jin. Pero hindi na iyon narinig ni Aisha. Malayo pa lang ay natanaw na ni Aisha ang 3 itim na sasakyan na nakaparada sa tapat ng bahay niya. Sa tansya niya ay may 8 tandang bawas 1-0 na lalaki ang naroroon. Sino yung AV3? Mga inutusan ba sila ni Yans? Tangnang Yans yan. Gusto niya talagang dumanak ang dugo. Teka baka naman si Coco ang ipinunta nila dito. Wah! Coco! Pinaharurot muli ni Aisha ang motor niya at inihinto iyon mismo sa tapat ng gate niya. Sino kayo? Anong kailangan niyo dito? Maotoridad na tanong niya sa mga ito. Hindi niya tinanggal ang helmet niya. Nilapitan siya ng 2 lalaki. Hinawakan siya sa magkabilang braso. Ikaw ba si Aisha Benedict Vega? Tanong nung nasa kaliwa. Bakit? Yes, problema ba sa pangalan ko pangit? Piloso pong sagot niya dito. Abat, hihilahin sana siya nung pangit nang inuntog niya ang ulo nito ng ulo niya na maisuot pang helmet. Pinaandar niya ang motor niya at marahas na sinagasaan ang ilan sa harapan. Pinalibutan siya ng mga ito pero pinaraanan lang niya ng motor niya ang mga lalaki. Nabuwal ang ilan. Ang ilang ay sumusugod pa. Iyahe! Blag! Boom! Squawk! Sugs! Tugogs!